Walang imik at tahimik na sumusunod lamang si Liza sa lahat ng nangyayari. Ano nga ba naman ang kayang gawin ng isang 18 anyos na dalagita? Wala siyang magagawa. Wala siyang kayang gawin kung desisyon ng mga magulang niya ang ipakasal siya at ipagpalit para sa negosyo. You may now kiss the bride. Nanatili siyang nakayuko. Hindi sinasalubong ang mariing tingin ng kanyang groom na sa tingin niya ay matanda sa kanya ng 3 o 5 taon. Lay! Untag ng kanyang kaibigan na nasa kanyang tabi. Iniangat niya ang kanyang muka at halos mahigit niya ang kanyang hininga nang magtagpo ang kanilang mga mata. Bahagya itong ngumiti sa kanya na dahilan ng paggurap niya at bahagyang pag-atras. Mabuti na lamang ay nahawakan siya ng kaibigan. Lay! Magkakatitigan lamang siya ng kanyang groom. Tumikhim ang pari at inulit ang sinabi. Groom, you may now kiss the bride. Doon lamang tila natauhan ang binata. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang veil. Sa unti-unting pagbaba ng mukha nito papalapit sa kanya, ang tuluyang pagtigil ng kanyang paghinga. Hindi siya makagalaw hanggang ang malambot nitong mga labi ay lumapat sa kanyang manipis at malarosas na labi. Hindi akalain ni Liza Lesaros na roon magsisimula ang kalbaryo niya. Ang kalayaan niya sa kabataan ay tuluyan na palang mawawala. Lalabas ako. Don't wait for me. Marahang tumango si Lay. Hinihintay talaga niya ito sa gabi dahil itatanong ito ng magulang ng lalaki sa kanya at kapag wala siyang naisagot ay ang magulang niya ang malalagot. Okay, hindi naman kita hinihintay talaga. I was doing my assignments and activities sa school kaya late na akong natutulog. Ngumisi si Clint. If you say so. Tapos na sa pag-aaral si Clint at katulong na ito ng ama sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Samantalang si Lay naman ay grade 12 pa lamang. Kagagaling pa lamang niya sa Universidad de Santillan para kumuha ng mga handouts. Isang linggo kasi ang hininging bakasyon ng magulang ni Clint sa university para sa kasal nila ng anak nito at walang magagawa ang universidad kung gustuhin man iyon ng mga reverente dahil mapera at maimpluwensya ang mga ito. Kakain na, Lay. Nasaan ang asawa mo? Nasa taas pa ba? Nakita kong umakyat kanina sa kwarto. Umiling si Lay. Wala siyang inililihim sa mayordoma. Ito lamang ang kasama niya sa bahay at isang driver na naghahatid sundo sa kanya kung saan siya pupunta. Si Clint naman kasi ay nagmamaneho ng sarili. Umalis po, Nay Karing. Nagbihis lang po. Bumuntong hininga ang matanda. Wala nang sinabi. Sige, kumain ka na bago ituloy ang mga asignatura mo. Sige po, susunod na ako. Isinalansan niya ng maayos ang mga gamit sa ibabaw ng center table at sumunod na sa matanda patungo sa kusina. Naroon na si Kuya Jun, ang driver nila, at si Nay Karing ay naghahain na. Mas gusto nga niya na wala ang asawa at hindi nila kasabay na kumain. Hindi kasi siya makakilos ng maayos kapag nasa bahay ang lalaki. Kain na, Lay. May gusto ka bang puntahan ngayon? Mahina siyang natawa. Gabi na, kuya. Baka malaman nila Mrs. Reverente na lumabas pa ako kahit gabi na. Tapos hindi ko naman kasama yung anak niya. Ay, oo nga naman, June. Ngumuso ang lalaki. Hindi naman malalaman yon. Tayo lang ang makakaalam at wala silang pakialam. Huwag na po, kuya. Marami rin kasi akong tatapusin ng mga activity sa school gawa ng papasok na ako sa Lunes. Marami akong hahabulin. Ikaw bahala. Masayang kumain ang tatlo. Pero kapag naroon si Clinton, para silang mga nagpapakiramdaman. Hindi makakilos ng maayos. Kinabukasan ay maagang nagising si Lay
dahil sa ingay sa labas, sa hallway. Madaling araw pa lang, pero bakit may mga boses na sa hallway? Dahan-dahang lumabas sa sariling silid si Lai at sumilip sa labas. Madilim, ngunit may naaninag siyang mga anino. Narinig niya ang pagtawa ng lalaki, kaya sigurado siya na si Clinton iyon. May kasama itong babae. At kahit nasa dulo siya ng hallway, ay amoy ang pinaghalong amoy ng alak, sigarilyo at pabango ng babae. Baka magising naman ng kasama mo, Clint. Dahan-dahan naman. Wala silang pakialam. Kahit na mag-make out tayo rito sa labas. Maangas at walang takot na anito bago tumawa ng malakas. Ano ba? Rinig ni Glyza ang pinalambing na boses ng babae. Napaismid siya para lang nagtunog ng nagpapatulog ng anak. Muli siyang pumasok sa sariling silid. Bahala ito sa buhay nito. Huwag lamang siyang madamay kapag nahuli ito ng magulang. Pagtatakpan niya ito hanggat hindi ito nahuhuli, pero wala na siyang pakialam kapag nangyari ang huli. Mabuti na lamang ay Sabado kinabukasan, kaya kahit tanghali na siya gumising ay ayos lamang. Bandang 9:00 na nang katukin siya ni Nay Karing. Hinahanap daw siya ng asawa. Bakit? Walang emosyon sa boses na tanong niya sa nakadikwatrong lalaki sa sala. Ngumisi ito bago uminuwestra sa kanya na maupo sa tabi nito. Hindi itinago ni Lai ang pagniwi bago umupo sa katapat nito, malayo sa lalaki. Alam kong nakita mo kami kagabi. Tinaasan niya ito ng kilay. Oh, para itong napikon sa kawalan niya ng pakialam. Wala naman talaga siyang pakialam. Maano naman kung magdala ito ng babae sa bahay. Huwag lang talagang malaman ng mga magulang nila at ng ibang tao. Ibang usapan na yon. Masisira ang imahe niya bilang babae. At iyon ang pinaka-iniiwas-iwasan ni Glyza. Alam mo na ang gagawin. Pag nakarating kila mami, malalagot tayo. Umirap lamang si Lai saka tumayo. Yun lang ba? Anong yun lang? Nagkibit balikat ang dalaga at akma ng tataligod nang muling nagsalita ang asawa. Pupunta nga pala tayo sa inyo mamaya. Family dinner. Tumango na lamang si Lai. Ayaw niyang kausapin ng asawa. Naiirita siya rito. Matapang siya kapag kaharap ang lalaki. Ngunit wala na siyang lakas matapos iyon. Tatakbo siya sa kanyang silid at babagsak ang mga pader na pinalibot niya sa sarili upang protektahan ang sarili kay Clinton. Iiyak siya dahil sa mga nasayang na oportunidad ngayong kasal na niya. Alam iyon ng lahat, kaya naman once na kumalat ang pambababae ni Clint, masisira siya at magiging kawawa siyang babae sa paningin ng lahat. Lunes, maaga siyang nagising dahil may pasok siya. Maaga ang first subject ni Lai. Hinatid siya papasok ni Kuya Jun. Ingat po, Kuya. Magte-text na lang po ako kapag tapos ng klase ko mamaya. Ramdam ni Lai ang tingin ng bawat estudyante na nadaraanan niya. May panghusga, may naawa, may natutuwa, may kinikilig at meron pa ngang nagko-congratulate. Napapangiwi na lamang siya. Bakit siya ko-congratulate hindi naman niya ginusto ang makasal? Narinig niya noon sa kausap ng kanyang Nay Karing na dapat lalaki ang kinokongratulate at babae naman ang binabati ng best wishes dahil lalaki raw ang nagpursu sa babae at kapag pinakasalan ng babae ay tila ba nanalo kaya ang congratulations ay sa lalaki dapat. Lai! Tuwang-tuwang sa lubong ni Lovie sa kaibigan. Isang linggo kasi itong hindi pumasok, kaya ginawa niya ito ng handouts. Kamusta? Nagyakapan ang magkaibigan sa gitna ng hallway. Normal ang kanyang pag-aaral hanggang sa makagraduate sa senior high school. Sa college ay sa Universidad de Santillan pa rin nag-aaral si Lai. Anong kurso mo, Lai? Business, para makatulong sa parents ko.
Katulad ni Clinton? Ngumuso si Lai. In the mere mention of her husband's name, her heart is beating too fast. Hindi niya malaman kung paano at kailan nagsimula ang lahat. Ngunit unti-unti siyang nahuhulog sa asawa kahit na balasubas pa rin ang ugali nito. Hindi naman kasi siya nito pinapabayaan. Lagi siyang tinatanong kung may mga kailangan ba siya o kung may gusto ba siyang bilhin at puntahan. Alam niya na bababae pa rin ito pero hindi na dinadala sa bahay nila. Nabisi na rin kasi ang lalaki sa trabaho dahil ito na ang bagong presidente at CEO ng kumpanya. May pupuntahan ka pa? Ito ang sumundo sa kanya sa eskwela. Alam niyang utos iyon ng magulang nito pero hindi maiwasan ng kanyang puso na umasa. Umiling ang babae. Wala. Ikaw? Wala rin. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Kumain na muna tayo para magpahinga ka na lang pag-uwi. Ikaw bahala. Habang tumatagal, lalong nagiging close ang mag-asawa. San punta? Casual na tanong ni Lai sa asawa na bihis at aligaga. Wala na lamang sa dalawa ang magtanong ng ilang detalye sa buhay ng bawat isa. Meeting. Hindi na ulit nagtanong ang asawa. Nakahinga naman doon si Clint. Hindi niya alam kung anong palusot pa ang sasabihin kung magtatanong pa ito. Ayaw naman niya itong paasahin at baka masaktan siya. Hating gabi na ngunit wala pa rin si Clint. Hindi naman nag-alala si Lai dahil sanay na siya sa mga lakad nito na kung minsan ay inaabot pa nga ng madaling araw. Napapansin na lamang niya dahil nasa sala pa rin ang babae at gumagawa ng outputs na deadline na agad kinabukasan. Kung hindi man siya inaabot ng hating gabi, ay alam pa rin niya kung nakauwi na ba ang asawa o hindi dahil pumapasok ito sa kwarto niya upang i-check ang babae kung natutulog na nga ba. Minsan ay natutulog na rin ang lalaki sa kanyang tabi. Nay, umuwi na ba si Clint? Tanong ni Lai sa matanda kinabukasan. Hindi naman niya ugaling i-check ito sa sarili nitong kwarto. Oo, kanina pero umalis din agad. Naligo at nagbihis lang. Nangangalumata pa nga sa kahalatang balisa. Tinatanong ko naman ay hindi naman sumagot. Dire-diretso lang na umalis. Hindi po man lang kumain? Hindi. Marahang tumango ang babae. Hindi na nagsalita. Bakit kaya hindi ito umuwi kaagad? Saan ito galing? Wala naman ng problema doon dahil hindi na nagtatanong ang mga magulang nila sa bawat araw nilang mag-asawa. Simula noong naging maayos sila sa isa't isa ni Clint, ay tumigil na ang mga ito sa pakikialam. Third year college. That's where her life was ruined and destroyed even more. She was sent by her husband to a faraway province. Wala halos matanaw na mga kabahayan. Napakalawak na parang ang sa harap at sa likod na bahagi ng mansyon ay kakahuyan. Lai, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Mabuti na lamang ay kasama niya ang mayordoma na si Nay Karing. Silang dalawa lamang sa napakalawak na mansyon na iyon. Hindi niya alam ang dahilan bakit siya ipinadala ng asawa sa kung saang lugar mang ito. Okay lang po. Nabaguhan lang po ako siguro sa kakaibang klima rito sa probinsya. Sariwang hangin, mainit na panahon, at kung gabi naman ay malamig. Hindi niya maunawaan ang panahon. Masasanay ka rin, anak. Ginagawa ito ng asawa mo para sa iyo, Lai. Intindihin mo na lang muna ang asawa mo, huh? Tumango ang dalaga. Ano pa ba naman ang magagawa niya? Wala naman siyang kalaban-laban. Para siyang kawawang sisiw na kung saan dalhin ay susunod na lamang dahil walang lakas o kapangyarihan upang tumanggi at lumaban. Nakatanaw si Glyza sa labas sa tapat ng kakahuyan. Kasalukuyan siyang nakatayo sa labas ng kanyang silid. Sa Teresa,
Natanaw niya ang madilim at malawak na kakahuyan, hindi kalayuan sa mansyon. Minsan ay natatakot siya, baka ay may bigla na lamang mabangis na hayop ang sumugod sa kanila o magnanakaw. Wala man lang kasing bakod ang mansyon. Turan lamang, malaki ang bahay. Open na open naman sa lahat ng may masasamang loob. Nasaan ka ba, Lai? 1 linggo ka nang absent. Kausap ni Lai cellphone ang kaibigan. Okay lang ako. Nagbakasyon lang dahil hindi niya alam kung ano ang idadahilan sa kaibigan. Sa mga susunod na araw ay wala siyang magagawa kundi putulin ang koneksyon at komunikasyon sa lahat. Sa utos na rin ng kanyang asawa. Paano na ang pag-aaral mo? Sayang naman, 1 taon na lang. Homeschooled, online, mga ganoon na lang. Rinig ni Glyza ang buntong hininga ng kaibigan. Ay, alam mo ba, Lai? Yeah! Bigla-bigla ay tumili ito. Excited na excited. Ano yan? Kahit na anong saya ng boses ng kaibigan sa kabilang linya, ay hindi niya mapantayan. Kilala mo si Queen Atalia Santiago? Napaisip ang dalaga. Hindi. Paanong may makikilala siya? Halos hindi na nga siya lumabas simula bata. Wala siyang kalayaan. Hindi niya malaman. Ano ba yan, Lai? Si Talia! Hindi mo kilala? Oh. Naririnig niya ang pangalan pero hindi siya pamilyar. Anong meron naman? Kinuha akong assistant! Tuwang-tuwa ang boses nito. Pangarap kasi talaga iyon ni Lovie, ang magkaroon ng koneksyon sa showbiz. Mabuti naman at nagsimula na itong makamit ang pangarap nito. Masaya siya para sa kaibigan. Wow! Totoo? Congratulations, Lovie! Rinig niya ang pagsimangot ni Lovie sa kabilang linya. Kung sana, narito ka kasi. Iti-treat kita. Magiging busy na kasi ako kapag nagsimula na akong gawing assistant ni Talia. Hindi na tayo makakapag-usap lagi. Okay lang yon. Basta ba huwag mo akong kakalimutan kapag mayaman ka na? Para tong ano, ikaw nga dyan mayaman naman, di ako kinalimutan. At kinaibigan pa nga. Hindi ako mayaman ah. Oo na lang. Magsasalita pa sana si Laya nang dali-daling nagpaalam ang kaibigan. Magsisimula na raw ang klase. Nakakamiss. Miss na niya ang pumasok. Tulalang napatitig na lamang sila sa malayo. Ano na ang mangyayari sa kanya sa mga susunod pang araw. Kahit papaano, nasasanay na sila sa buhay probinsya. Lamang ay nahihirapan siya dahil halos walang signal ang internet na kailangan niya sa pag-aaral. Kailangan pa niyang lumabas sa parang o di kaya ay sa bungad ng gubat. Hindi naman pala nakakatakot sa gubat. Kung tignan sa malayo ay madilim ang loob, pero kapag naglalakad naman pala ay maliwanag at malinis. Light, halika na. Balik na tayo sa bahay. Magagabi na. Pagkausap ni Lai sa asong si Light, Doberman. Naiinip siya at wala man lang makasama at makausap kapag mamamasyal sa paligid ng mansyon. Hindi naman pwede si Nay Karing dahil abala ito sa bahay. Tapos ay matanda na rin kaya hindi na kayang maglakad-lakad pa. Nang bisitahin siya ng asawa ay humiling siya na baka pwedeng bilhan siya ng aso. Ilang araw nga ay bumalik na ito kasama itong aso na well-trained na at talaga namang aakalain na tao ang kausap dahil sa galing. Nay, nandito na po ako. Nadatnan niya si Nay Karing sa kusina. Naghahanda ng hapunan. Magpalit ka na ng damit, Lai, at kakain na tayo. Si Light bibigyan ko na rin muna ng pagkain bago tayo. Marahan siyang tumango sa matanda. Tumalikod siya at umakyat na sa ikalawang palapag upang magpalit ng damit. Gusto niyang tawagan muna ang asawa, kaya iyon ang ginawa niya. Nagtungo siya sa Teresa dahil may signal doon kahit papaano.
Dala ang cellphone ay sumandal siya sa barandilya at tinawagan ng asawa. Clint? Hello? Sino to? Nangunot ang noo ni Lai. Babae ang sumagot. Si Clint? Narinig niya ang mahinang tawa sa kabilang linya. Oh, babe. Someone is calling you. Sino? I don't know. Pero babae eh. Is this your kabit ba? Glyza scoff. Siya pa ang naging kabit ha? As for her name, hindi ako kumakausap ng kung sino-sino lang. May I know your name, please? Laiskov. Naiinis siya. Akala ba niya ay ayos na sila ng asawa? Ano? Pinatapon siya sa malayong lugar, liblib at halos parang wala na yata sa mapa para lang hindi ito maistorbo sa pangangaliwa. Hindi pa pala ito nagbabago. Kahit kailan. Hindi magbabago ang isang makasalanan at babaero. No need. Bye. Malamig na aniya bago pinutol ang tawag. Masama ang loob niyang bumaba sa kusina. Kaunti lang ang nakain niya dahil sa sama ng loob sa asawa. Kaunti lang ang nakain mo. Masama bang pakiramdam mo, anak? Glyza Licaros shook her head. No, Nanay Karing. I was just tired. Papahinga na po ako. Kasama si Light ay tamad na umakyat si Lai sa kanyang silid. Pabagsak siyang humiga sa kama at tumitig sa kisame. Hanggang kailan siya magiging mahina at api-apihan? Hindi pwedeng lagi na lang. Hindi siya papayag na habang buhay siyang itatago at lolokohin gayong siya ay may karapatan. Legal siyang asawa. She is the billionaire's legal wife and she will do everything to avenge her robbed freedom. Not now, but maybe soon. Sawa na siyang lokohin lamang ng mga tao sa kanyang paligid. Nakatulugan ni Lai ang pag-iisip hanggang sa magising siya sa tahol ni Light. Nakadungaw ito sa Teresa na nakalimutan pala niyang isara. Nasanay na siya dahil wala namang makakaakyat sa mataas na Teresa. Light, what's the problem? Dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Kinuha ang roba at sumungaw rin sa Teresa kung saan nagwawala ang aso. Gulat na gulat si Lai nang makitang may tao sa ibaba. Nakahandusay. Hindi niya namalayan ang sarili na tumatakbo na pala siya pababa hanggang sa makarating kung saan ang nakahandusay na. Babae, duguan ito at walang malay. Hey! Hey! Are you okay? Umungol lamang ang babae. Nakahinga ng maluwag si Glyza. Dahan-dahan niya itong ibinangon. Come on! Dadalhin kita sa loob! Hindi na inalala ni Lai na baka masama itong tao. Dahan-dahan niya itong inaakay papasok sa loob ng mansyon. Hirap niya itong nadala hanggang sa sariling silid. Bukas ang ilaw sa loob kaya nabistahan niya ang babae. Long black na hair, nakatali ito into a ponytail. Matangkad ito. Mas matangkad pa kesa sa kanya. Halos hanggang leeg na lang siya ng babae. Maputi ang babae at balingkinitan ang katawan. Suot nitong hapit na kulay itim na parang ninja outfit. May sheet ito sa likod, ngunit wala ang lamang espada. May suot ding strap sa bewang at hita. Is this girl really a bad person? Nagkamali yata siya ng tinulungan. Nilingon niya si Light na nakahiga na sa tulugan nito. Nakahinga ng maluwag si Lai. Ibig sabihin lang nun ay hindi masamang tao ang nakuha niya. Miss, are you okay? Tanong ni Lai sa babae nang magmulat ito ng mga mata. Ilang araw rin itong walang malay. Mabuti na lamang ay wala naman itong malalang sugat sa katawan. Siguro ay nawalan lamang ng malay dahil sa pagod. Who are you? She seems guarded. Marahang ngumiti si Lai upang hindi ito maalarma. Nakita kita sa labas, walang malay. Kaya pinasok kita rito sa bahay. 3 araw kang walang malay. May I ask what happened to you?
Okay lang naman kung hindi pwede. Hindi na ako magtatanong. Tinulungan niya itong bumangon sa kama at sumandal sa headboard. Naligaw lang ako. I was looking for someone nang maambush ako sa napadpad dito sa liblib na lugar ng probinsya. Hindi na siya nag-usisa. Ganoon ba? Sige, ikukuha kita ng pagkain sa labas. Wait for me. Thank you. Kinuhanan niya ito ng pagkain sa kusina. Alam ng mayordoma ang ginawa niya, kaya naman may dagdag na ang bawat luto nito. You can stay here muna habang nagpapagaling ka. Aniya sa babae habang kumakain ito. By the way, I am Glyza Licaros. Reverente. Yeah, I know. Just call me Ara. Nanlaki ang mata ni Lai. Paano mo nalaman? Ara rolled her eyes in an elegant way. Sino bang hindi? Diba, broadcasted yon? Oo nga pala. Sa tagal na niyang nakatago, ay halos nakalimutan na niya. Nagtagal si Ara sa mansyon kasama nila. She taught her self-defenses and even taught her how to fight bitches. Ayaw raw nito, napapaapi siya. Naikwento kasi niya ang kalagayan niya at nagalit ito sa kanyang asawa. Ara taught her how to dress herself. Tinuruan siya nito sa maraming bagay. Nalungkot pa nga siya nang magpaalam na ito na kailangan ng umalis. Until that day happened. She was summoned by her husband. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil sa wakas makikita, makakasama at makakausap na ulit niya ito. Ngunit ang kasiyahan niya'y napurnada nang madatnan ang kabit nito sa mismong bahay kung saan sila nagsama noon. Oh, you're here. Walang emosyon na salubong ni Clint kay Lag pagpasok niya ng mansyon. Tuwang-tuwa si Lai, malawak ang ngiti at akmang tatakbo upang bigyan ng mahigpit na yakap ang asawa nang may babaeng lumabas mula sa kusina. Nangunot ang noo ni Lai. Magtatanong sana siya nang maunahan siya ng babae. Babe, who is she? Did you hire another maid? Tamang-tama. I need maid para mag-ayos ng mga gamit ko sa kwarto natin. But please, make ingat to my things. It is so mahal. Hindi mo kayang bayaran. Glyza rolled her eyes and scoffed. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon kung hindi sa turo ni Ara. Thanks to her. One of this day ay hahanapin niya ito at pasasalamatan. Hindi kasi siya nakapagpasalamat dito dahil dali-dali itong umalis. Sino to, Clint? Isa sa babae mo? Shut up, Glyza. Sa shut up na iyon ni Clint ay titiklop siya noon. Pero ngayon, she already learned her lesson. You shut up, Clinton. Glyza walked her way to the living room, sit like a queen, legs crossed, and motioned for her husband to sit across her. Tulala naman itong sumunod, hindi makapaniwala na nagagawa na niyang sumagot. Ang babae naman ay agad na umupo sa tabi ni Clint. Nakapulupot sa braso ng asawa niya. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Lai sa nakikita sa harapan. Ang sakit. Parang tinutusok ang puso niya dahil sa harap-harapang kataksilan ng asawa. I am asking you, my dear husband. Sino yan? Your mistress? Husband? Anong sinasabi ng dilulo na babaeng to, babe? Di ba sinabi mo sa akin na fake lang ang wedding nyo? At hindi naman totoo? Glyza smirked because of annoyance. Ang kapal ng muka ng babaeng ito. Is she an idiot to read between the lines? Nanatiling nakatulala sa kanya ang asawa. Ano? Gulat na gulat? Jem, umalis ka muna. We'll talk later. No, Clinton. Tell me the truth. Napairap sila sa kaartihang nagaganap sa kanyang harapan. Sa krita ay tumayo siya at naglakad patungo sa hagdan. Where are you going, Lai?
She flipped her hair before facing her husband, who stand on his seat and walked towards her. Magpapahinga. Pakitawag na lang ako kapag tapos na kayo sa kaartihan nyo. How dare you! Hindi niya ito pinansin. Ganoon din ang kanyang asawa. Jem is using your room. Sa kwarto ko na muna ikaw matulog. Glyza Licaros hides her smirk. Sure, anywhere is fine. Pagod ako sa biyahe. Halos maghapon at magdamag ba naman. I'm sorry. No prob. Magkasabay silang umakyat ng hagdan. Hindi pinansin ang tantrums ng babae sa sala. Ang mga gamit niya ay nasa sakyan pa na sumundo sa kanila ni Naika Ring sa airport. Clint guided her towards his room. Walang pinagbago ang kwarto nito. A combination of white and gray. Typical room for a man. Sa kanyang pagkakatanda, ay 3 beses pa lang siyang nakakapasok sa silid na ito. The first one was on their wedding night. Second was when Clint was drunk at kinailangan niya itong ihatid sa kwarto. At ang pangatlo ay nang kausapin siya nito ukol sa pag-alis niya patungo sa malayong probinsya. Let me know kung may mga kailangan ka, wife. Glyza flinched. Oh, okay. I will. The effects of her husband is still the same, but it will never cease her anger. Kinagabihan ay nagising si Lai dahil sa ingay sa labas ng pinto ng silid kung saan siya natutulog. Kusot-kusot ang mga mata na bumangon siya sa kama. She's only wearing her partnered silk pajamas. Tamad na binuksan niya ang pinto para tignan kung sino ang nag-iingay. Napahinga siya ng malalim nang magitang nagtatalo sina Clint at ang kabit nito. Come on guys! Wala ba kayong manners? Dahil sa'yo! Kagagawan mo, kaya ako pinaalis ni Clint dito. Kasalanan mo! Oh? Kunwaring nagulat na reaksyon ng dalaga. Wala akong alam dyan. Natatawang aniya. Akma siyang susugurin ng babae nang pigilan ito ni Clint. Jemima, ano ba? Just leave. Hindi! Hindi ako aalis! Yung babaeng yan, ang paalisin mo! Sumandal siya sa hamba ng pinto. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Anya, natawa pa siya dahil ang linyang iyon ay galing sa isang sikat na palabas. Dahil ako naman talaga ang may karapatan dito dahil ako ang mahal. Enlighten me please. Lalong nag-usok ang tenga ng babae. Naiiling naman si Clint. Hindi malaman kung paano pahihintuin sa walang kabuluhang dada ang kabit. Ikaw, kasal lang kayo sa papel. Ibinenta ka lang ng magulang mo dahil lugi na ang negosyo nyo. You are just a charity to the Reverend family. Jemima, shut up! Shut up! Natigilan si Glyza. Alam naman niya iyon na iyon ang totoo. Pero yung isampal mismo sa kanyang muka ang katotohanan ay walang kapantay na sakit. Nakita niya ang gulat sa muka ni Clint nang lingunin siya. Siguro ay napansin ang bumalatay na sakit sa bilugan at maliit niyang muka. Pero, yun naman talaga ang totoo! Kahit umiiyak na ang puso ni Lai sa sakit, ay kinubli niya iyon sa pamamagitan ng nakakaasar na ngisi. But then, still, I am the legal wife, and you is just a mistress. So, Clint, ano? Papaalisin na, Jem. Ngunit, hindi rin naman ito napilit na umalis ang babae. Nagmatigas ito. Iyon ang simula ng magulo niyang buhay na pinanggalingan niya. Ang mga magulang niya ay laging nag-aaway dahil sa negosyo at nang malugi nga ay binalingan ang walang kamuwang-muwang na anak. Ang anak na dati hindi mapansin. Sa wakas, pero iyon ay upang ipakasal lang pala kapalit ng muling pagbangon ng negosyo at pagkatapos ay wala na ulit pakialam. Lai, anak,
Kain na! Salubong ni Nay Karing sa dalaga nang makababa ng hagdan ang alaga. Si Light po? Ay nako! Pinakulong na Jem dahil allergic daw yun sa aso. Sumama ang letsa ng mukha ni Lai. Nagdadabog siyang lumabas ng kusina patungo sa likod ng bahay kung nasaan ang kulungan. Light? Narinig niya ang tahol nito kaya mabilis niyang nilapitan ang kulungan kung nasaan ang alaga. Oh, there you are. Baby, come here. Labas ka dyan. Ako ang bahala sa'yo. Kumawag ang buntot ng aso at muling kumahol. A beer! Itinaas naman ni Light ang kanang paa sa unahan at pinatong sa palad ni Lai. Very good. Let's go. Kumain siya ng agahan kasabay si Light na nasa paanan niyang kumakain. Si Nay Karing naman ay mamaya na raw at busog pa. Si Kuya Jun naman ay may inuutos daw si Clint kaya maagang umalis. Hindi na siya nagtanong pa sa mayordoma kung nasaan ang magaling niyang asawa. Pero mukhang nakasulat naman ang katanungan sa kanyang muka kaya naiiling na nagsalita si Nay Karing. Hindi pa bumababa si Clint. Si Jem naman maagang lumabas. Iyaan mo sila, Nay. Bahala sila sa buhay nila. Anak, magdesisyon ka habang maaga pa. Hindi magandang magkasama kayong tatlo sa iisang bubong. Pangit yun sa inyong mga imahe. Lalo na sa inyo na Jem na parehong babae. Anak, kausapin mo yung asawa mo. Liza, kung hindi man masawata, makipaghiwalay ka. Dahil kung mahalaga ka sa iyong asawa, ay siya ang kikilos at gagawa ng paraan upang itama ang kanyang pagkakamali at babalik sa iyo matapos niyang magbago. Napabuntong hininga si Lai. Alam kong plano mo, Glyza. Umiling si Nay Karing. Hindi maganda ang magigante, anak. Hanggat maaga pa, ay ayusin na ninyong mag-asawa ang pagsasama. At kung hindi man, mag-usap at maghiwalay upang walang masaktan. Wala namang masasaktan, Nay. Hindi mo ko maluloko, Glyza. Itong desisyon mo pa lamang na magigante ay alam ko nang mahal mo ang iyong asawa at nasasaktan ka dahil may babae siya. Mahinang natawa si Lai, mapait at nakakasuya. Saan mo ba narinig yan, Nay? Kapapanood mo yan ng telebisyon eh. Narinig ko yung usapan niyo ni Ara. Ay, ang babaeng yun talaga. Tinuruan ng alaga ko kung paano maging matigas. Nasaan na tuloy yung inosente kong si Lai? Yung umiiyak kapag naubusan ng ice cream. Natahimik si Lai. Inalala ang mga panahon na una niyang nakilala ang mayordoma. Iyong lumipat na siya sa bahay na ito matapos ang kasal. Nay, hindi naman po ako papayag na tatapak-tapakan na lang. Sawa na po akong maging api-apihan lang. Sawa na po ako sa ating atensyon. If we were husband and wife, I want his attention only to me. But no, he has a mistress. At iyon po ang hindi ko matanggap. Bakit siya pumayag na makasal kami kung... Because I too have no choice. Napalingon siya sa pinto ng kusina. There, standing is Clinton Reverente, with disheveled hair. Kumabog ang dibdib ni Glyza. Kanina pa ba ito roon? Nilingon niya ang matanda. Umiling ito. Nakahinga siya ng maluwag. Ibig sabihin ay yung huli lamang ang narinig nito. Kung hindi ko tatanggapin, maghihirap ako. And I don't want that to happen. Hindi ko kaya yon. Nag-init ang ulo ni Lai dahil sa walang kwentang dahilan na iyon ng asawa. Ha? Iyon lang? Ayaw mo maghirap? What a pathetic person. The rage on Clinton's eyes is visible, but then her eyes is more enraged. Yun lang ang dahilan nito, kapalit ng kanyang kaligtaan. You don't know what your family can do, huh? Kayang-kaya nila kaming sirain at patayin, Glyza. Your father is a monster. Hindi ko nga alam kung bakit una nating pagkikita ay ang hilang tingin ko sa'yo sa kabila ng kapangitan ng ugali ng magulang mo.
Nanlaki ang mata ni Lai. Andap siyang napatayo at hinarap ang lalaki. Si Light ay agad pumosisyon sa kanyang tabi. Hindi na tinapos ang pagkain. Handa siyang protektahan. Siguro ay naramdaman ang kanyang galit. How could you say that to my parents, ha? Where in fact, kami yung lugmok at humingi ng tulong. Dapat umayaw ka. Dapat humindi ka. Dapat tumakas ka. Dapat. Dahil ikaw yung may kakayahan na lumayo at tumakas. Ako nga ba? Hindi ba ikaw ang may kaibigang agent? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya? You have an agent for a friend. Pero demonyo at hayop naman ng magulang. Doing bad things. Dirtying their hands to be on top. Tapos nang nalugmok, humanap ng makakapagsalba. Naguluhan si Lai. Wala siyang kaibigan kundi si Lovie. Pero ngayon, na hindi na kayang kantiin ng magulang mong pamilya ko, lalaban na ako. At sisimulan ko yun sa'yo. Glyza, for the first time in Clinton's eyes, smirked dangerously. Damn, bakit tila may pumanas sa kanyang puso sa pagngisi ng asawa? Sa halip na matakot ay tila ba... Then, let the game begin. Nagtataka si Lai bakit tahimik ang mga sumunod na araw niya. Akala ba niya ay gaganti ang asawa? Naglalakad-lakad siya sa labas ng gate ng bahay kasama si Light nang may humintong sasakyan sa tapat niya. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang bumaba mula roon. Lovie? Lai! Kumusta? Hanggang sa panahon na iyon ay hindi pa rin maalis sa isip ni Lai ang sinabi ni Clint. She mentally shook her head to erase the thoughts. I'm good. Wow! Ganda mo lalo ah. Mahina siyang pinalo ni Lovie sa braso. Umangil si Light. Ay, may bodyguard? Sorry po. Baliw. Oh, at napadaan ka. Wala kang trabaho? Meron pero hindi kay Talia. Nasa kondo lang yun ngayon nagpapahinga. Inginuso nito ang sakyan. May ibang trabaho ngayon. Nangunot ang noo ni Lai. Ang dami mong sideline. Bumaba ang bintana ng backseat at laking gulat ni Lai nang makita kung sino ang nakasakay roon. Ara? Shh! Si Atty. Banderas yan! Grabing close sa manet, naka-first name basis ka? Mahinang tumawa si Ara na attorney pala. Bumaba ito ng kotse. Tama nga siya. Hanggang leeg lang siya nito dahil sa tangkad ng babae. Pero dahil nakasuot ito ng corporate attire at naka-heels, ay umabot lamang siya sa balikat. Kumusta, Lai? Hi, Light! Napadaan lang talaga kami. Oh, and I wanna give you this. May card itong iniabot sa kanya. Calling card with an intricate gold design. Hindi ko naman... Shh! Kakailanganin mo yan. Trust me. Anito, bago sumakay na ulit sa kotse. Sumunod naman dito si Lovie matapos kumaway sa kanya at magpaalam. Pabalik na siya sa loob ng gate nang makita niyang nakasilip doon si Jem. Who was that? Ano? Nagpaplano ka ba kung paano pabagsakin si Clinton? At nakikipagsabuatan ka sa mga yon? Gaga ka ba? Inagaw nito ang calling card. What is this? Ha? Calling card ng isang abogado? Ano? Natauhan ka na? At makikipaghiwalay ka na kay Clinton? Kaya may kausap ka ng abogado? O baka may masama kang plano? Dapat malaman ito ni Clinton. Ngayon din. Hinablot niya ang calling card pabalik. Kakadrugs mo yan. Aniya, bago ito inirapan. Saka, bakit ako makikipaghiwalay sa asawa ko? Eh di magdiriwang ka nun. At hindi ko yun mapapayagan. Kung miserable ako, dapat damay-damay tayo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Akma siya nitong sasabunutan nang dambahin ito ni Light. Iyon ang tagpo
na naabutan ni Clinton. Lai, stop that dog! Mabilis nitong dinaluhan ang kabit nito. Inutusan niya yung aso niya na atakihin ako! Mangiyak-ngiyak na sumbong nito sa lalaki. Umuubo-ubo pa nga ito at nangangamot. Mukhang may allergy nga yata sa aso ang isang to. Sumusobra ka naman na, Glyza. Inismeran lang niya ang dalawa bago talikuran. Magsama kayong dalawa. Mga parehong barado ng drugs ang utak. We're not using drugs. Light. Clint, babe. Kita mo na? Inis siyang natawa. Tinatawag lang naman niya ang dalagang aso para sumunod na papasok sa loob. Sa lahat ng pagsasagutan, ni minsan hindi siya kinampihan ng asawa. Laging ang kabit nito. Pero ang mas masakit, ang sapilitan siya nitong papirmahan sa annulment paper habang nasa kandungan nito ang babae. Pirmahan mo na. As simple as that. At tapos na ang kaguluhan sa bahay na to. Dinudurog ang puso ni Lai, pero hindi niya ipinahalata iyon sa dalawa. Pumirma ka na. Nakakasawa ng mukha mo rito sa bahay namin. Lumunok si Lai upang tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. Taas noo at matapang niyang hinarap ang dalawa. Bahay niyo? Totoo ba, Clinton? Just sign the damn paper, Glyza. Humalikip-kip si Lai, saka bahagyang ikiniling ang ulo. And if I don't? Pumalakpak si Jem. Umalis sa kandungan ng asawa ng iba. Ha! Then your life here will be a living hell. Ngumisi si Lai kay Jem bago ilipat ang tingin sa asawa na nakatunganga sa kanya. Make me, fight me, and then we'll see. Hindi siya sumuko. Inilaban niya ang karapatan. Hindi siya pumirma sa annulment paper. Ilalaban niya ang lahat para sa paghihiganti na kalitagal niya ng inaasam. Hindi siya papayag na nawalan siya ng karapatan sa murang edad. Hindi niya naranasan ang kapayapaan. Tahimik na kumakain ng hapunan si Lai dahil wala sina Clint at Jem. Hindi niya inalam kung saan pupunta, pero may unknown number na nag-text sa kanya, saying that the two are dating. Wala tuloy siyang ganang kumain. Lai, anak, okay ka lang ba? Nginitian niya ang matanda. Yes, Nay. Anak. Lai heave a deep sigh. Nay, okay lang ako. Kung gusto mo kausapin mo si Clint at baka sakaling siya makinig sa'yo. Ganun na nga ang ginagawa ko, Lai. Pero palaging may maanghang na salita ang ganti ng babaeng kanyang kasama. Iha, hindi ko mapatulan dahil kayong tatlo ay pawang biktima lamang ng maling pagtatagpo ng maling panahon. Umiling si Lai. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng mayordoma. Naniniwala siya na siya at siya lamang ang biktima. Akyat na po ako. Walang nagawa ang matanda kundi ang tumango. Tulala siya sa kisame. Hindi siya papayag na patuloy na maiputan sa ulo. Harap-harapan pa. Nakatulog si Lai dahil sa malalim na pag-iisip. Ngunit nagising din bandang madaling araw sa paglundo ng gilid ng kanyang kama. Kwarto pa rin ito ni Clint. Ang lalaki ang lumipat ng silid. Lai. Napapitlag si Lai pero hindi pinahalatang nagising siya. As long as her dog is not aggressive, panatag siya na walang gagawing masama itong asawa na nasa gilid ng kanyang kama. Bakit ganun? I am hurt when you're looking at me with those beautiful eyes of yours. Bakit? Nasasaktan ako sa kaisipang once you signed the annulment paper, hindi na kita makikita pa. Is he crying? This idiot? Tss. Natiling tahimik si Lai. Nagtutulog-tulugan. Naguguluhan ako, Lai. Please, help me. Lasing pa. Amoy na amoy ang alak. Akala niya ay magtatagal ang lalaki sa silid
Pero matapos pa ang ilang minuto, ay dahan-dahan itong tumayo sa kama. Good night, Lai. Saka ito lumabas ng silid. Kinabukasan ay halata ang mugto sa mata ni Clinton pero wala siyang sinabi. Hindi rin niya nakita si Jem na umaga pa lang nitong mga nakaraan ay ginigigil na siya. Morning. Malat ang boses nito. Tinanguan lang niya bilang tugon saka dumiretso sa kusina. Nasa dining kasi ito at nagkakape. Ayaw niya itong makasabay kumain. Anniversary ng kumpanya bukas. Sumunod pala ito sa kanya sa kusina. And? They are expecting you to be there. Bakit ako? Hindi ba tanggap sa kumpanya mo ang low breed mong kabit? Natural na ikaw ang hahanapin dahil ikaw ang asawa ko. Lumunok si Lai. Bigla siyang na-excite. Asawa pa pala ako. Akala ko multo na lang ako dito sa bahay na niregalo sa atin ng magulang ko noong kasal natin. Hindi niya alam kung paano nito na itatago ang kalandian dahil magpahanggang ngayon ay wala pa rin lumalabas na issue tungkol sa reverente at likaros. Akala niya ay papatulan siya nito pero nakakapanibago na tahimik ito at malambot lamang na nakatitig sa kanya. What? Naiilang na kunwaring sikmat ni Lai. Alam ko maganda ako at alalahanin mo itong gandang to ay malapit nang mawala sa'yo kapag hindi ka nagtino. Umiling lamang si Clinton at tinalikuran ang asawa. Ayaw niyang makita nito ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay maagang nagising si Lai upang maghanda ng susuotin sa anniversary party ng kumpanya ni Clinton. Kung hindi siya pupunta, ay magsisimula lang iyon na bulungan. Kaya nagpa siya siyang magpakita. She just chose an apple green evening gown. Wow! Your wife is stunning, Mr. Reverente. May paghanga sa boses na wika ng kausap ni Clint na isang businessman. Ang tagal mo nang naikasal, iho. Pero ngayon mo lang sinama sa publiko ang iyong asawa. Sa ganda ba naman niyan ay talagang kahit ako, aking itatago upang hindi makita at maagaw pa ng iba. Biro naman ng isa pang businessman. Kanina pa nangangalay ang panga niya sa peking kakangiti. Sa bawat matatamis na salita at pambobola ng mga kausap ni Clint. At ang loko, tuwang-tuwa naman at sakay na sakay. Restroom lang ako. Samahan na kita. Seriously, Clinton? Huwag na. Kaya ko ng sarili ko. Mabilis lamang siya sa banyo. Pabalik na siya sa mesa nila ng asawa ng may matanaw na kakilala. Si Attorney Banderas. Papalapit na siya rito nang mapansin siya ng abogada. Nakangiti itong kumaway at sumalubong. Looking good. Ano? Kumusta? Hindi halatang stress ka. Thanks to you, attorney. I can handle myself now. And hey, very demure ang atake ha. The elegant attorney is wearing a long-sleeve pink gown. Well, nagtawanan ang dalawa. Natahimik tapos ay seryosong nag-usap. If you need help, just call me, okay? I will. Good. I need to go. Hindi pwedeng magtagal sa iisang lugar eh. Anito, saka mabilis na tumaligod. Sinalubong ito ng 3 babae na nakagown at 2 lalaki na mukhang bodyguards dahil hindi nakabihis ang mga ito. Hindi natuloy niya na itanong kung ano ang ibig nitong ipakahulugan sa huling sinabi. Bumalik na lang ito sa table kung nasaan si Clinton. Wala na itong kausap. Abala na lang sa phone. Kunot noo na parang may malaking problema. Hindi nga rin ito namalayan na nakabalik at umupo siya sa tabi nito. Hindi na lamang niya pinansin. Bahala ito sa buhay nito. Oh, you're back. Yeah. Tumayo na ito. Nagmamadali. Hinawakan nito ang braso niya
at hinila agad. Ngunit agad siyang pumiksi. No need to hold me. Nauna na siyang maglakad palabas. Nakahabol naman si Clint at sumabay sa kanyang hakbang. Pero hindi pa sila tuluyang nakakalabas ay may humarang na sa kanila, si Jemima. Maayos naman ang suot nito pero talagang out of place ang babae dahil sa itsura. Clinton, babe, talk to me please. Dito pa magkakalat ang babaeng to. Marami na ang nagbubulungan at tumitingin sa gawi ng tatlo na nasa entrance. Jem, let's talk somewhere else, not here. Parang batang nagdabog ang babae. Nanatili siyang tahimik at pinapanood lamang ang dalawa. Marami na siyang naririnig sa paligid. Mga haka-haka na ang ilan ay tinutumbok ang katotohanan. No! Sigaw ng babae na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng venue. Because of... Dinuro sila ni Jem at takmang susugod ng harangin na ito ni Clint at hilahin palabas. Lai, are you okay? Tanong ni Lovie. Lovie, nandito ka pala. Oo, okay lang ako. Sino ang babaeng yan? Nagkibit balikat ang babae. Ayaw magsalita. There's this feeling na napahiya siya dahil iniwan ng asawa upang mailayo lamang ang babae nito. But on the other hand, she was relieved because not so long her plan will succeed. I need to go, Lovie. Paalam niya sa kaibigan nang mapansin ang unti-unting pagdami ng tao, maging ng media. Tama nga siya. Wala mang nagbigay ng pahayag. Kinabukasan, hindi pa rin nakaligtas ang mga pagmumuka nila ng asawa sa pahayagan. Maging ang picture ng nangyari kagabi sa anniversary party ng kumpanya. Billionaire's legal wife versus mistress? Nakangiwing basa nila sa headline ng isang balita sa social media. She scrolled down and read another headline. CEO and President of Reverende Company cheated on his wife. Kuwang-kuha ang inis niya, hindi sa media, kundi ng asawa at kabit nito. Ang kapal naman ng muka ng babaeng iyon na pumunta at pumasok sa venue. Isa lang ang ibig sabihin niyon. It was intentional. Lai, gising ka na ba? Kakain na sa baba. Katok ni Nay Karing sa pinto ng kanyang silid. Susunod na po ako. Hinintay muna niya na lumayo ang yabag ng paa ng mayordoma sa labas bago siya tumayo sa kama. Iniwan na lamang niya ang gadget sa ibabaw ng kama bago bumaba sa dining. Nasa baba si Light. Nakasanayan na nito na magpatakbo-takbo sa bakuran sa umaga. Kaya iniiwan na lamang niya sa baba at hindi na sinasama sa silid. Ngunit ang mainit na ulo dahil sa balita ay nadagdagan nang madatnan si Clint at Jem sa dining. Nagsisimula ng kumain. Good morning, Lai! Masayang bati ni Jem sa kanya. Inirapan niya ito. Ha? Anong maganda sa umaga kung ikaw ang unang makikita? Clint, babe oh, inaaway niya ako. Babe, bawal sa pregi ang ma-stress. Kagyat na napalingon siya sa dalawa. Halos magkandabali pa ang leeg niya. What? Oh! Tumayo si Jem mula sa kinauupuan at tinawakan ang impes na tiyan. I'm pregnant. Congratulate mo naman ako, Lai! Napalunok si Lai. Hindi malaman ang gagawin at sasabihin. Nag-ugat ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Inilipat niya ang tingin sa asawa na nakayuko at hindi man lang siya tinatapunan kahit saglit na sulyap. So, pipirma ka na ba sa annulment paper? Kasi wala ka ng puwang dito. Magkakaanak na kami. Tulala si Glyza. Awang ang mga labi. And it was pleasing to Jemima's eyes. Ang tulala ito at hindi makapaniwala. Lalong lumawak ang ngiti niya.
Humawak pa sa balikat ni Clint para lalong pasakitan ang babae. Babe, mamimili ba tayo ng for our baby mamaya? I'm so excited na! Nasasaktang tumalikod si Glyza. Anong laban niya? Legal siyang asawa pero wala silang anak at magkakaanak na ito sa ibang babae. Ang sakit. Napakasakit naman ng buhay niya, ng pinagdadaanan niya. There was a time when she was a kid. She's dreaming of a fairy tale love story. A man who will love her wholeheartedly. A man who will hold her hands while walking side by side. A man who will sing her a song to sleep. And a man who will cuddle her and whisper sweet nothings to her ears. But then, all her dreams turns nightmares. Binigyan siya ng isang lalaki na hindi siya mahal. Binigyan siya ng lalaki na pupunuin ang puso niya at utak niya ng mga halakhak kasabay ng ibang babae. A man who whispers how he lost her, how he wants her gone. Lay, wait! Agad umigkas ang kamay niya at tumama sa pisngi ng lalaki. Ang luha ay tumatabon na sa paningin niya. Ang hagulgol ay hindi na napigilan pa. Why? Why are you crying? Pagak siyang natawa sa kabila ng luha. Tanga ka ba, ha? Bobo ka ba? You're asking me why I am crying when in the first place, ha? Ikaw ang dahilan. Yung kayupan mo. Ang baboy mo. Ang baboy-baboy nyo. Lay, ipinanganak ba ako para lamang pasakitan sa mundong to? Ano pa, ha? Ano pa ang dapat kong malaman? Para naman, worth it yung sakit na binibigay nyo sa akin. Para naman matuwa kayo. Dahil laruan lang naman ako sa mundong to. Hindi ba? My parents sold me for business partnership. And then, now, I was cheated on by my husband. Lugmok na siya. Akala niya matapang siya. Kaya niya nang harapin ang lahat matapos ang mga pinagdaanan sa nakaraan. Pero, totoo nga pala na may isang problema ang lulugmok sa isang tao, yung dudurog sa buong pagkatao. Ha! Pirmahan mo na kasi yung annulment. Nagdilim ang paningin ni Glyza. Hindi niya na napigilan ang sarili. Tila siya nabingi. Mabilis na kumilos ang kanyang katawan, giving Jemima a full-blown punch in the face. Nahilo ito at natumba. Tumama ang balakang sa sofa, dahilan ng mabilis na pagdurugo sa pagitan ng mga hita nito at nawalan ng malay. Siya naman ay natulala. Na-realize ang ginawa. Jemima, wake up! Babe, June, ready the car, now! Sigaw ito ng sigaw habang karga si Jem, patakbong lumabas. Naiwan siyang tulala. A single tears rolled down her face. She didn't feel anything. She doesn't feel remorse. Masama na ba siyang tao? Tulala pa rin siya nang makabalik si Clint. Nakaupo siya sa sofa nang dahan-dahan itong lumapit. Hindi niya pinansin nang umupo ito sa sahig sa paanan niya. Lay, my child is gone. Agad nagsituluan ang mga luha ni Lay. Akala niya ay wala na siyang mailuluha pa. Pero heto, at sunod-sunod na naman ang pagtulo ng kanyang luha sa hatid na balita ng kanyang asawa. I hope sapat na yun na kabayaran ng paghiganti mo ang pagkawala ng anak ko. Kasalanan pa nga niya. Siya na nga iyong nasaktan, nadurog at niloko. Pero heto, at siya pa iyong kinakain ng konsensya. Napakasama ng mundo para sa kanya. Ano, Lay? Wala ka bang sasabihin? Tutulala ka lang. Hindi ka hihingi man lang ng sorry dahil sa ginawa mo. Napakasama mo naman pala talaga.
Yumuko si Glyza Licaros. Pinunasan ang mga luha sa kamatapang na tinitigan ng asawa. Ako pa ang masama. Ako pa ang nagkasala para humingi ng tawad. Ako pa ang kailangan magpakumbaba. Bakit, Clint? Sino ba ang una nagkasala sa ating dalawa? Ako ba? Di ba ikaw? Ano? Nagsorry ka ba? Di ba hindi naman? Nagmalaki ka pa nga at sinama sa pamamahay na to ang kabit mo. Mahina, ngunit mariin ang bawat bigkas ni Lai sa mga salita upang itatak sa kokote ng gago niyang asawa na ito at hindi siya ang unang nagkasala. That's not the point. Singhal ni Clinton. Tumayo na ito mula sa pagkakaluhod sa paanan niya. That's the point, Clinton. Kasalanan mo rin kung bakit nawala yung anak mo. Hindi alam ng babae kung saang impyerno niya nahugot ang lakas ng loob na isisirito ang pagkawala ng anak sa kabit. Kung hindi ka nagloko at nangabit, wala tayong problema. Kung hindi ka nangaliwa, siguro masaya tayo ngayon at magkakaroon na ng sariling anak. Hindi. Hindi ako magiging masaya sa kasal na to. Kahit kailan, Glyza. Hindi ko pinangarap na magkaanak sa'yo at bumuo ng masayang pamilya. Mariing pumikit si Lai. Muling tumulo ang luha ng sakit at bighati sa mga katagang sinampal sa kanya ng asawa. Wala ba talaga siyang karapatan na sumaya na magkaroon ng masayang pamilya? Saan ba ang kulang sa akin, Clinton? I don't know where to place myself in your life anymore. Inilaban ko naman yung karapatan ko para sana mabuo tayong dalawa. Pero una pa lang pala, ako lang yung nagpapakatanga. Kinain sila ng katahimikan. Ang mga hikbi ni Glyza at ngalit ng ngipin ni Clinton lamang ang naririnig. Hanggang sa muling umusal ng mga katagaang asawa na tuluyang nagpadurog sa pagkatao niya. Please, Glyza. Just please. I want you gone in my life. Sa huli, si Glyza pa rin pala ang talo. Anumang gawin niyang pagkapit sa kanilang kasal, legal man siyang asawa. Wala iyong magagawa kung hindi naman siya mahal ng asawa at may iba itong kasama. Maghapon at magdamag siyang naghintay, ngunit walang bumalik. Lumingon siya sa pintuan ng kusina dahil sa narinig na yabag. Naroon si Naika Ring na mukhang kanina pa nakikinig dahil sa hilam na luha ang mga mata. Mapait niya itong nginitian. Mahal ko na eh. Lumakas palalo ang kanyang pag-iyak nang maramdaman ang mainit na yakap ng matanda. Shh! Tahan na anak! Tahan na! Ang ina niya sana ang kanyang kayakap kung may pakialam ito sa kanya. Ang balikat sana ng ama ang iniiyakan ni Lai kung pinapahalagahan siya. Pero nasaan ang mga ito ngayong nagdurusa siya sa mga desisyon ng mga ito na siya ang nagtatamasa. Sa huli, pinili niyang hanapin at muling buuin muna ang sarili. Sigurado ka na ba talaga, anak? Nilingon niya ang matanda na nakasungaw sa pinto ng study room ni Clint sa bahay. Pumasok siya dito kanina matapos pahupain ang pag-iyak. Hinanap niya ang annulment paper at saka walang abog na pinirmahan. Ayoko na pong pasakitan pang sarili ko, Nay. Marahang tumango ang matanda, saka siya iniwan. Ang suot ng wedding ring ay hinubad at pinatong sa papel na napakahalaga para sa lalaki. Papel na magpapalaya sa sakit na nararanasan niya. Lumabas siya ng silid at diretso na sa sala kung nasaan ang kanyang mga gamit. Muli niyang inilibot ang tingin sa bahay na minsang naging kasama niya sa lahat. Mag-iingat ka, Lai. Tawagan mo ako kung may oras ka, ha? Nakasunod ang matanda hanggang sa pagsakay niya sa sasakyan na pinadala ni Ara.
para sumundo sa kanya. Tinawagan niya ang dalaga matapos magdesisyon na makipaghiwalay na sa asawa. Kumuway siya sa matanda bago tuluyang umalis ang sasakyan. Lulan ang dalaga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bahala na si Ara kung saan siya dadalhin nito. We're here, Ma'am. Untag ng kanyang driver, dahilan ng pagbalik niya sa kasalukuyan. Ang nakangiting muka ng gwapong driver ang nakita niya nang pagbuksan siya nito ng pinto sa backseat. Bakit dito? Hindi makapaniwalang tanong nila sa driver nang makita ang nasa isang private hangar sila at may private plane sa di kalayuan. Ngumiti ang lalaki. I am Relic, Ma'am. At ako po ang makakasama niyo sa inyong biyahe. And for the answer for your questions po, hindi ko rin po alam. Basta ang bilin sa amin ni Attorney Banderas, dalhin ka sa China. China? Bakit? Anong gagawin ko ron? Inalalayan siya nito, paakyat sa hagdan ng eroplano. Ang kanyang gamit ay may umaasikaso. Nang maiupo siya nito sa komportabling upuan sa loob ng eroplano, ay saka ito sumagot. Ewan ko, baka po ipapadala kayo sa West Philippine Sea. O baka rin para makita niyo ang mga idol niyo na bumida sa The Untamed. Napanganga na lamang si Lai sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Relic. Lalaki ba talaga ito? Bakit ang dami nitong alam? Is that a movie? Pero laking pasasalamat niya rin rito dahil saglit niyang nakakalimutan ang sakit ng puso at pighati. Kagyat din siyang natatawa kapag nagjo-joke ito. Basta yon. Hindi na niya inusisa dahil kinuha na nito sa bulsa ang phone at nanood na doon. Tumahimik na lamang si Lai at tumanaw sa labas ng lumilipad na eroplano. Masakit ang lahat ng kanyang karanasan at hindi pa oras para sa pagpapatawad. Hindi pa. Darating ang panahon na muling magtatagpo ang kanilang landas at bahala na doon ang tadhana. Mabilis na lumipas ang mga taon. 5 years, going 6 to be exact. Glyza Licaros, a famous, elegant but mysterious and dangerous woman in the world of business in China. Hoy, bakla! Ayusin mo ng mga gamit mo. Aba, ano? Ano ako pa ba ang gagawa? Ngunit hindi gumalaw ang kausap. Tutok na tutok ito sa pinapanood na naghahalikang mga lalaki. Relic, aba! Tama rin kabaklaan mo. Hoy, kilos-kilos din, baka ma-stroke. Sinamaan siya nito ng tingin. Kabaklo na god. Di mo kasi ma-appreciate ang BL movies. Ano namang mapapala ko dyan, no? Aba, nahiya naman ako sa nakikipagsiksikan sa karamihan. Makalapit lang sa idol niyang si Wang Yibo. Ano naman ngayon? Kilos na. Maiwan na tayo sa eroplano. Sinamaan niya ng tingin si Relic nang bigla itong ngumisi. Sus! Ano? Asa ka pa rin, no? Ang tinutukoy nito ay ang dati niyang asawa. Noong mga unang buwan niya sa ibang bansa, talagang hirap na hirap siya. Iyak ng iyak. Ngunit hindi dahil sa namimiss niya ang asawa, kundi naaalala niya ang lahat ng kataksilan nito, ang lahat ng kasalanan nito. Noon din ay natanto niya na sana pala hindi siya nagpadala sa galit at paghihiganti. Sana pala nagpatawad agad siya at umalis. Hindi na sana siya masasaktan ng husto at magkakasala sa pagkawala ng isang inosenteng buhay. Maraming sana, what ifs, pero huli na ang lahat. Hindi siya nakibalita sa Pilipinas simula nang umalis siya. Pero ngayon, kailangan niyang bumiyahe pabalik dahil sa masakit na balita na galing kay Lovie. Natunay nga palang agent at tauhan ni Attorney Banderas. An Omega, there is certain organization. Same as Relic. He's a Zeta. Tagal talaga, Relic. Wala na akong narinig dyan sa bunganga mo.
kundi reklamo. Liza. Sa mga panahong iyon, mga panahon na nahihirapan siya, si Relic ang kanyang kasama. Ngunit kakatuwa na ang kanilang relasyon ay pawang sa magkaibigan lamang dahil ito ay may relasyon na tulad doon sa pinapanood nitong BL series at movies. Palabas na lang ng Philippine Airport. Reklamo pa rin. Nakakabingi ka na. Tinawanan lang niya ito. Love mo naman. Yee! Gago. Dude, huwag ako. Glyza pouted and held the hem of his black-fitted shirt. Totoo nga! Hindi siya nito pinansin, bagkus ay mas bumilis pa ang lakad nang makita ang kasintahan na nakatayo sa tabi ng isang mamahaling sasakyan. Hey! Akmang iyakap si Relic sa kasintahan, ngunit ang lakas ng pagtawa niya nang lagpasan ito ng kasintahan at sa kanya tumuloy upang yakapin ng mahigpit. Lay, kumusta? Aaron! Nagtatawanan na nagiwalay sa yakap sina Aaron at Lai. Binalingan na ni Aaron ang nakabusangot na lalaki. Tampo pa, di naman bagay. Aray! Bago kasi siya makasakay sa backseat ay kinaltukan muna siya sa ulo. Wala nang bago sa kanilang tatlo. Iyon na ang biruan nila at walang napipikon. The two is her older brothers at heart. Ang tawanan ay unti-unting nawala nang papasok na ang sasakyan sa gate ng bahay na minsan nang naging parte ng kanyang buhay. Doon na sila dumiretso dahil ngayong gabi na ang huling lamay ni Nay Karing. Namatay ang matanda dahil sa katandaan. Ayon na rin kay Lovie. You ready, Lay? Kabado, oo. Pero wala na iyon. Matagal na. Limot na niya. Yes. Nasa kanila ang lahat ng atensyon nang sabay-sabay silang bumaba ng sasakyan. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang paligid. Diretso siya sa unahan kung saan payapa na nagpapahinga ang matanda na siyang naging kanyang ina at karamay sa lahat ng saya at masakit. Hinaplos niya ang bubog na salamin sa tapat ng mukha ni Nay Karing. Nay Karing, nandito na po ako. Naramdaman niya ang marahang haplos ng dalawang palad sa kanyang likod, sina Relic at Aaron. Muli, umiyak siya sa matanda, tulad din ng dati. Salamat po, Nay. Thank you very much for the love and all. Pinahid niya ang luha. Hindi na po ako magtatagal, Nay. Aalis na rin po ako. Huling sulyap bago tumalikod sa matanda at humakbang palayo. Kasunod niya ang dalawa. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay may tumawag sa kanyang pangalan. Lay, Wala na iyong kaba. Yung saya kapag tinatawag siya nito sa kanyang pangalan. Nakangiti niya itong binalingan. Clint? Hawak nito sa leash si Light na kumakawag ang buntot. Masayang makita ang dalaga. can we talk? Tumikhim ang dalawa niyang kasama. Kaya hinawakan niya ang mga ito sa kasinabihan na sa sasakyan na muna. Pero Lay! Shh! I can manage. Aaron, please. Hinila na nito si Relic na ayaw pa sana siyang iwan. Dinala siya ni Clint sa hardin, ang lugar sa bahay na iyon na ni minsan ay hindi siya nagkamaling puntahan dahil sa masamang alaala ng kabataan. Anong pag-uusapan natin? Ito na yon, ang panahon na muli silang nagkaharap. I'm sorry. Patawad, Lay. Sorry. Nasaktan kita. Nabaliwala akong kahalagahan mo. Huminga si Lai ng malalim. Pinakiramdaman ang sarili. Magaan siyang napangiti. Wala na. Wala na iyong sakit, pighati, at pakiramdam na pagkadurog ng puso niya. Tapos na yon. I've moved on. Pinapatawad na kita. Limot ko ng lahat sa nakaraan. Nandito lang naman ako dahil kay Nay Karing.
Malamlam itong nakatingin sa malayo. I hope magawa mo na ring palayain ang sarili mo sa nakaraan natin. Dahil alam ko naman na madali lang yun sa'yo. Malungkot itong ngumiti sa kanya. Hindi madali, Lai. Pero ngayon na nag-usap na tayo, unti-unti nawawala na yung bigat na nakadagan sa dibdib ko. Glyza nodded. She felt the same way too. She extended her hands for a handshake. Truce? Natawa si Clinton. Agad na gumaan ang atmosfera sa paligid nilang dalawa. Inabot niya ang kamay nito. Mahigpit na kinamayan. Salamat, Lai. Can we still be friends? Sure. Pumayag si Lai sa pagkakaibigan. Dahil para sa kanya, simula iyon ng bagong buhay. Bagong simula na hindi naiisipin ang kanilang nakaraan. Masaya niya itong tinalikuran. Nakangiti at magaan ang kalooban. Hindi niya na inusisa pa ang buhay nito dahil wala na siyang pakialam paroon. Lai, Iminawas na ni Clint ang asong si Light. Binitawan ng tali kaya agad na tumakbo papalapit sa kanya ang aso. Mahigpit niya itong niyakap. I miss you, Light. But sorry, hindi kita may sasama. Tila ba nakakaunawa namang tumahol at kumawag ang buntot ni Light. Kinuha na ito ni Clint kaya tumayo na siya at naglakad papalayo. Sa lugar kung saan nagsimula ang pasakit at sa lugar kung saan niya isinara ang nakaraan. Kung sa muli mo nilang pagtatagpo ni Clinton, sa susunod na bukas o sa kabilang buhay man o sa ibang katauhan at maayos silang magkakaunawaan, hindi siya sigurado kung kanya bang mahihindian. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po.